Posibleng tumaas pa ang tsansa na makaranas ng La Nina ang bansa pagsapit ng Hunyo. Pero sa ngayon, asahan daw ang mas matinding epekto ng El Nino sa bansa sa mga susunod na buwan. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Bitak-bitak ang lupa at hindi na mapakinabangan ang fish pond na ito sa Tansa, Cavite. Enero pa ito natuyo, bunsod ng El Nino. Ang pinsalang yan ng El Nino sa iba't ibang mga probinsya, malayo pang matapos. Lalo titini pa ang epekto ng El Nino pagsapit ng Abril. Sabi ni DOST Secretary Renato Solidum, umaabot na sa 67 probinsya ang nakararanas ng mas mababa sa normal na level ng ulan. Pagdating ng Abril, aabot na raw sa 72 probinsya ang may drought at dry spell. The implication is that we will still have the same preparedness even though it's drought or dry spell. There's still lack of water. And so the lack of water will be the main factor for the different responses of both local government and the public. Sabi ni Solidum, mas magiging kritikal ang buwan ng Mayo dahil pihadong mas mababa na ang water level sa mga dam. Kaya malaking tulong daw ang paglalagay ng deep well o balon para sa mga piling lugar lang. Iniingatan din natin na gumamit ng deep well kasi kapag sobrang gamit ng tubig, may epekto sa ground. Sa ngayon, wala pang kakulangan ng pagkain na dulot ng El Nino. Pero aminado ang National Irrigation Administration na may 1% pa ng agriculture land sa bansa ang hindi mabigyan ng patubig. Kaya malaking tulong umano ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na magtayo ng mas maraming high dams bago matapos ang kanyang termino. Number 1, flood control siya. Pangalawa ay irrigation. Meron po siyang hydropower din, merong aquaculture, merong bulk water, and yung mabuong lake doon, pwede ring floating solar, pwede ring tourism. Oras na malampasan natin ang tindi ng tagtuyot sa Mayo, nagbabanta naman ang magkakasunod na hagupit ng bagyo sa huling bahagi ng taon. Pagdating daw kasi ng Hunyo, tataas sa 62% ang tsansa na maranasan ng bansa ang La Nina. Lagi pong may possibility na may mga bagyo na mapaminsala. So not only in terms of malakas yung hangin na dulot nito or possible po yung medyo maraming ulan. 13 hanggang 16 na bagyo ang tinatayang tatama ng bansa ngayong taon. Mas mababa ito kumpara sa average na hanggang 20 bagyo kada taon. Pero ito ay dahil umano sa huling bahagi lamang ng taong ito, hahagupit ang bagyo dahil sa epekto ng El Nino sa unang bahagi ng taon. Pinulong na rin kanina ni Pangulong Marcos ang mga ahensya para sa monitoring ng weather phenomena at kahandaan para rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hindi inaalis ng pag-asa ang posibilidad na pumalo sa 50 degrees Celsius ang heat index o init na dama ng tao ngayong tag-init. Paliwanag ng pag-asa, karaniwan tuwing dry season na nakapagtala ng mataas na antas ng temperatura. Kaya malaki rin ang tsansang sumipa ang heat index. Kahapon nga lang, 5 lugar ang nakapagtala ng danger level na heat index. Kabilang dyan ang Science Garden sa Quezon City. Ibig sabihin nito, malaki ang tsansa ng heat stroke o exhaustion. Sa taya ng Weather Bureau, posible pumalo sa danger level na 42 hanggang 43 degrees Celsius ang heat index sa 4 na lugar bukas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.